So, wait lang. Hindi pala siya naka-open. So, hanapin ko muna kung saan ko nailagay. Nawawala. Ayan. Okay, so mag-start muna tayo with ano ba yung mga possible na kailangan nating matutunan sa ating Excel. So, ang Excel natin ay may mga add-ins. Okay, so kung medyo ano natin yung add-in o yung ibang ah syempre, yung mga common formulas dapat alam natin like addition, subtraction, multiplication, average, etc. Ayan. So, yun yung mga basic na dapat ay alam natin ang pagsosolve. Okay? Kasi gamit na gamit yan yung ating mga four fundamentals plus yung mga average. Okay? So, next naman natin is yung goal seek command. So, paano ba, saan ba ginagamit ito? This is just a counterpart of your ship solve. Okay? So, let's say example, mag-example ako sa isang Excel para at least, ayun, nawala. Ay, wait lang. Kala ko nawala. So, wait lang ha. Hanapin ko lang yung aking solution. Ayun, nakita ko na. Okay, so, para at least maano natin, yung, yan. Mag-share ako ng Excel. Ayan. So, ito yung example ng ginagamitan ng goal seek. Para hindi kayo mahirapan sa pagsosolve. Ano ba yung kailangan ko sa finals para ako ay pumasa? Okay, so let's try this. Ayan. Punta lang ako sa Excel, bakit hindi ko makita. Okay, so isa kasi yung ginagamit kong laptop, kaya medyo kagulo yung akin. Ayan, nandiyan. Okay, so ito. Hindi mo na ito. Ito yung gagamitin ko siya sa, ito yung ituturo ko sa inyo, yung pag model or modeling of equation. Siyempre yung basic muna, then pupuntang advanced. Ito muna, itong portion na to. Ayan. So, yung ating, let's say example, in terms of grade, so we have midterm, final, sabihin natin wala pa tayong final, so zero pa siya. Activity 1, quiz 2, ayan, meron na lahat. Ito yung mga naging grade nyo. Then, wala pa yung final. Then, ang average na nitong mga ito ay 67.75. Yan yung average. So, ang aim nyo, kasi ang ginagawa ng iba, tina-trial and error. So, normal naman siya, trial and error. Pero para mas mapadali yung ating pagsusolve, pwede tayo gumamit ng shift solve or goal seek. Okay, so ganito yung gagawin natin. Unang-una ay siyempre, kailangan natin kunin ang average nito para alam natin kung ano ba yung particular number para dito, para maging or para pumasa. Let's say ang passing is 75. So, punta lang kayo sa data or hanapin nyo lang yung part ng what if analysis. So, sa Mac kasi ay nasa part ng data yung ating what if analysis or goal seek. Hanapin lang yung word na goal seek. Ayan. So, nandito lang siya. So, goal seek may lalabas dyan. Ito, ganito. Ayan. Then, meron tayong tatlong lalagyan. Ang isa is, sorry, dalawang cell, ibig sabihin, dalawa dito yon. Isang papalitan at isang nagpapalit ng sadya. Yun ang ibig sabihin. Kaya sabi dito, yung set cell, ibig sabihin, ano yung iseset natin na cell at anong value yon ang nakalagay. So setting your value here, syempre yung average ang iseset natin kasi yun yung alam natin na ang passing ay 75. So yun yung ilalagay natin dito sa value. Ibig sabihin, itong average na to dapat 75. By changing ito. Ibig sabihin, ito yung magbabago at siya ang magko-compute kung ano yung particular na grade nyo para makuha nyo yung 75 na grade. So, i-click nyo lang, then, okay. So, magko-compute na yan ng kanya. Ayun, tingnan niyo. So, ibig sabihin, 58 lang percent ang kailangan nyo
para makakuha ng 75 na average. Okay, so next naman, halimbawa ay 80 ang gusto mong maging grade, which is 2.5. So kung 2.5, balik ka ulit, goal seek. So ano yung ise-set natin na cell? Ito, average. Then ayan, so 80 na yung ating magiging ano, kasi 80 na yung gusto nyong maging, grade by changing your ayan, yun. So kailangan yung 98. So napakalaki. Okey, wait lang ha. Okay, so ayan, so bale next week ganito yung gagawin din natin. Okay. Pero siyempre kasama na diyan yung goal seek at iba pang mga problem. So wala lang ako masyadong makitang mga problem pa na merong goal seek, ayan. So ayun, so kailangan niyo ay ayan, almost 98. Then ito naman, ah, lagi tayong may dependent at saka independent. So, sa pagpo-formulate o sa mo-model ng equation, ang kailangan natin is yung dependent at saka independent. Una, dapat nating i-categorize ano ba yung dependent at saka yung independent dun sa ating problem. Kasi yun yung magiging way natin para mas madali nating ma-solve yung ating, or makapag-model tayo, okay. So ang first na gagamitin natin sa pagmo-model ay by using this Excel, okay. So I'm not sure lang kung meron na sa inyong nakakapag-modeling using Excel, so mas okay yon. Ibig sabihin, hindi na ako masyadong mahihirapan sa pagtuturo dun sa medyo marunong na. So dun naman sa hindi pa, huwag kayong mag-alala, so kayo na may tuturuan ko lahat. Okay. So, ang isa pang ito naman ay wala lang, wala lang akong maano. So sa part naman ng yung tinatawag nating dimensional analysis, so, napakahalaga ng dimensional analysis dun sa ating modeling. Bakit? Unang-una, dapat pare-parehas yung ginagamit nating system. So, ano ba yung mga system na ginagamit natin? So, meron tayong English system. Meron din tayong tinatawag na, ah, ayan. So, kung inyo narinig yan, yung IUPAC. Ayan. O yung tinatawag nating metric system. Ayan. So, metric system naman. Dun sa metric system, meron pa yung iba't iba. Meron tinatawag natin, kilogram, meter, second, yung KMS. Meron ding centimeter, gram, second. Dito naman, foot, ay sorry, mali pala. Pound, foot, second. Ayan. So, dapat alam natin yung different dimensional analysis. Okay? Kasi 'pag tayo nag, ah, 'pag tayo gagawa ng isang
formula, dapat pare-parehas yung ating dimension or something na dun tayo or hindi puwedeng may merong isang feet tapos yung isa meter yung isa. So, dapat pare-parehas or in terms of this particular na system. Okay, so i-aano ko naman sa inyo kung ano yung magkakasama. Example ito, yung mass natin is naka-pound, tapos yung length natin is naka-feet or foot, then ang time natin is second. So 'pag metric kadalasan kilogram, meter, second, 'yun yung magkakasama. Eh, 'yun yung parang kung sa ano partner. Kung kayo marunong sa ano, sa music, alam niyo yung magkakaano, ano bang tawag dun? Yung, nalimutan ko na, ayan. So, yung mga sa mahilig sa music, yung magkakasamang, letter. Halimbawa ay D, E, G, yung mga gano'n, para mali naman yun. Yun lang, kung naintindihan niyo siya, siya ay parang magkaka-partner, okey? Kasi nga mas madadalian tayong sa pagso-solve kung, uunahin natin yung dimensional analysis. Okey, so ang example diyan parang ganito. 'Di ba ang ating, ah, let's say Pascal, wait lang, pressure or force. So, sa force kasi ginagamit natin is Newton. Pero pagdating ng, English, pound force ang ginagamit natin. Pound siya pero in terms of force. So, magkaiba na siya. So, ibig sabihin kailangan nating i-partner-partner with respect to particular system of, kaya ito minsan pinag-aaralan 'to sa physics. Yung mga English system, metric system, et cetera. So, para alam natin yung paano ba tamang paggamit ng dimension. Kasi 'pag, isang pagkakamali niyo lang na gagamitin na kaiba dun sa mga sa ibang mga given ninyo, so mali na yun. Hindi na puwedeng tumama. So, gano'n kaya napakahalaga na alam natin yung dimensional analysis. Okay, so ayun sana ay nage-gets yung ating, munting, ah, representation of something, something, ayan. So napakahalaga nung ating which is kasama naman siya with respect to this particular na, ah, nawala naman yung ayan, sa programming. So by using our program, so normally naman ay hindi tayo gumagamit ng mga structured program, gamit ang Visual Basic, C++, HTML or et cetera. So, pero ang ano niyan, parang the same. So, nga lang hindi tayo gumagamit ng mga, coding and coding. Okay, so 'yan. Pero sana alam din natin yung mga symbol dun sa ating flowchart, okay? So 'yan. So, yung mga logical representation, mga if then, if else, so ito hindi na natin masyadong ano, yung mga pseudocode or et cetera. So, hindi naman siya need na. Kasi nga ang ating gagamitin is Excel and MATLAB. Siguro sa MATLAB na lang na part. So, meron kasing mga algorithm, yung mga, like, the roots of the quadratic, equation, et cetera. So, kaya siyang i-solve ng, ah, pero siyempre Excel lang ang gagamitin natin. So, tuturuan ko pa rin kayo kung papaano mag-create ng tinatawag nating solution para sa, like example is quadratic equation or cubic equation para hindi tayo mahirapan sa pagso-solve. Yung calculator natin 'di ba inano ko na sa inyo yung shift solve. So, minsan iisa. So, paano 'pag gusto natin ay halimbawa ay cubic, so tatlo 'yun, papaano na 'pag tatlo? So, medyo mahirap na 'pag calculator lang kasi may limit pa rin si calculator. Pero yung Excel natin, ayan, so may limit din pero kaya kaya ni calculator na i-solve yung mga hindi kaya ni calculator. Hmm. Catchy yung ano, yung medyo ano, ito yung ini-input yung plus or minus lang, ayan. So yung modular, ayan,
dito na pumapasok yung Excel natin, okey? Tsaka yung ayan, so yung baby A, ayan. Ito, ito yung isa sa ang tawag naman dito is, graphing, okey? So, graphing, ito yung parachute kaniyong yung parachutist natin, yan. Then MATLAB. So, ang MATLAB medyo ano yan, madali lang siyang gamitin pero siyempre magfo-focus pa rin tayo sa Excel kasi mas nandun yung formulation or something. Yun, so yun lang. Hanggang dito na lang muna ang ating, pag-uusap. Okay, so sa next week, ayan, so mag-start na tayo with, problem, ayan. So problem solving, analysis, and formulation, modeling, ayan. Okay. So meron bang question before we end our discussion? So check niyo na lang yung naka-ano, ha, kasi ito naman ay naka-post na sa inyong, ah, classroom, ayan. So para in case na gusto niyong